Guys, girefute karon ni Argesino katubi ta tong statement regarding sa December 24 sa tunga-tunga sa gabi sa pagsugat nila ba sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Ang akog yung pangutana ato ug ngano nga nagsuon-suon sila sa mga pagano nga nag-celebrate sila ba sa tunga-tunga sa gabi nga ang Biblia klaro man gyud kayo nga nagistorya nga sunset magsugod na ang adlaw. So karon iyang girefute atong istorya pero wa gyud natunong ang iyang pag-istorya. Ambot og naglikay-likay ra ba ni siya sa pagtubag og nganong tunga-tunga sila sa gabi nga mag-celebrate sa birthday ni Jesus nga kana siya nga celebration, kana siya nga practice di ay iya man na siya sa mga pagano. Ilhang jud kaayo nga wa gihanaw ang maong pastoy sa Seventh Day Adventist og tested and proven naman guni ni si ambot kisa ning pastoy ni nga tawag ining pangalan ngano man di kadaghan na sila nga palpak ng iyang argumento O pinako ng palpak niya, ingon pa niya nga ang tawag ining Latina Vulgata na-translate sa pinulungan nga Spanish. Yung pagkuman, ang iyang pagkawayan na ipahid sa tuwa. Diyos Ginoo ko paragaba. Okay, sige. So, kining iyahang, kini, first part ni sa ato ang tawag ining tubag. Sa iyahang argumento, sa iyahang ng pag-refute, sa ako pong pag-refute sa iyahang argumento pod. Concerning adtong ihado ko nung pangutana nga ngano nagsunod-sunod sa active sa mga pagano concerning midnight celebration. Ang problema ani nga pastoy manggod wala siya kasabot sa presentation mag-reply ka ug mag-answer ta, magtubag ta sa argument, wala siya kasabot unsa nang deductive ug inductive. Kaya wa man siya kasabot, so ambot pasabot kulong kaayo siya, kulong kay sa iyang kaugalingon nga argumento. Ato ano ning kangot manggod ta nga ma-present nato siya sa sayon. And at the same time, ma-present na to ba in a logical manner or in a logical way. Sa tua, ang atuang nasabtan sa iyang punto, number one, iyang gi-allege ang Katoliko nga nagsaulog, gisubay sa gitawag og mga pagano. Ang iyang gisubay, mo ni nga tawag ining paganismo. Mao to ang iyahang main objective, mao to ang main argument niya. Unya, ang iyang basis, mo na tong midnight celebration kay sumala pa niya kay mga pagano daw kuno nagsaulog daw kuno midnight celebration, so therefore nagsunog-sundog ang Katoliko ana. So mao lang iyang basis. So dito ko nag-focus pinaka kasi deductive man akong gigamit, nag-focus ko sa una sa iyang main issue nga pagkapagano mo nang akong gitubag ni Motoy nga before pa kang Sol Invictus na ana ang celebration nga midnight mass nga ginahimo ni Pope St. Telesphorus 2nd century. So, kana siya, ako ang gipadayag, ato ang tawag ining gipresent, ang basis, katubang tawag ining valid basis ba kung baga. Na kung diin, dili pagan celebration ang pagsaulog sa misa, sa tunga-tunga sa gabi, pagsugat sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Nga naman, giguba na ko daan ang imuhang main argument. Number 2, giguba po na ko ang imuhang kuan, ang imuhang ingon nga, nisundog-sundog. Nag-una ganing Kristiyano, no? Yung iyo sa pagsundog, nag-una man Kristiyano kung concerning sa pagsaulog sa midnight mass o kung i-compare nimo kang tawag ining Sol Invictus. Kaya wala mong gilaing celebration sa mga pagano nga nag-fall og December 25 kana man kang Sol Invictus 274. Di man nimo pwede i-compare kang sa Saturnalia Festival kay ang ilang celebration December 17 hangtod sa December 23. So di nimo na siya pwede mahaom dito sa Feast of Saturnalia. So, karon, granting without admitting nga nagsaulog ang mga pagano kang Sol Invictus alas 12 sa gabi dili mo na ma-fall dito sa ang mahaom dito sa mga Kristiyano. Ngano man kimas nag-una ang mga Kristiyano nga nag-celebrate sa tunga-tunga sa gabi sa ilahang gitawag liturgical mass December 24, 25. So, buti pasabot, di lang Kristiyano mo inanundog sa pagano, kundi ang pagano, naghimong pamaagi to counter the liturgical celebration of the Christians. Muna punto, toy. Wag itubag ang imong question. Gitubag na ko ang imong tawag inong question deductively. Yan. Gitubag na ko imong question. And number 2 point. O sa may imong basis nga sa pagano na kay ang sa Biblia daw kuno, ang time reckoning daw from sunrise to sunset. Celebration day na. Ang atong gisgutan ang celebration. Kanang giingon nga from sunrise to sunset or from sunset to sunset nga time reckoning sa mga audio, secular reckoning na.
ang atong gisgutan ang issue about anang liturgical celebration nga mag-fall sa alas 2 sa gabi sa panahon nga sugaton sa mga pari ang tawag ining birthday sa Ginoo, December 25. Di ba ikaw man ang nilihi sa issue? Ikaw man ang tawag in naghaom-haom sa mga puntong argumento nga diin dapat dili nimo i-welding sa butang nga dili mo gipuntingan sa balaang kasulatan. Diba? Ang atong gisgutan liturgical celebration, dili secular celebration. And syempre, Hudiyo man to, ang among pagsaulog Kristiyano man. So di jud ka makakita na. And naani pagsaway si Saint Ignatius of Antioch ana nga dapat dili mi mahimong Judaizer. First century pa yung letter to the Smyrnians. Manalisod lagi magpamaumao lagi nya pagkahuman pag maigo sa iyang palpak nasa mohot na og kauwaw. Di ba? Sus Ginoo ko mo ni panghambog ninyo. Iniskulan amot nga napastoy ni atong amigo. Napastoy ni atong amigo. Di ba? And lastly, mga sir ug mga ma'am, and lastly, kining pagsaulog nato sa Christmas celebration established by a Christian. Kinsa man na? Pope Saint Telesphorus 117 to 130 so ko masayo. Santo Papa ha? Obispo na sa Roma sa 2nd century na sumusunod ni San Pedro. Unya, ang mga Bible and tawag ining mga historias nagakot sa iyahang tawag ng gipangsultong. Even mga fathers, ginakot siya ng Saint Hippolytus. Ginakot siya. So, buti pasabot, before ang feast of Sol Invictus, sa Sol Invictus, kanang gingon yung mga lang sa gabi, ang celebrate na daan ng mga Kristiyano. Walang di mo maatik lagi. Atika na ng imuhang mga membro, dali naman ni mo na maatik. Pero kami nga nakabalo, di ginmini mo maatik. First part namin no, katong second part ni mong nag-quote ka og tawag anang historian, atong tan-awon na imuhang tawag ining argumento kay kuan man gud na ang pag-present magog evidence pag naa kay prima facie dapat mag-provide pag corroboration o accumulation. Wa man kay gi-provide. Ako nag-provide magog tawag ng main evidence nako at the same time na ako corroboration. Na ako tawag ng corroborative evidence. Yang problema mo lagi ng little knowledge is better than dangerous gyud. Magsige kag dawag ining ngak-ngak sa butang nga wa gyud kay gi-provide nga ebidensya. So first part pa lang ni, ang second part ini atoan ang tawag ng i-debunk ning iyang mga gipangsulti, okay? Yeah, niingon pa gyud siya nga kuan lagi nag-una gyud ako no ang early Christians sa pag-celebrate sa December 25. Pero naibugat kayo nga mga historians, mga scholars nga nag-istorya nga kining December 25 nagsunod ra gyud ni sila sa pagan nga practices. Kinsa ni sila? Mao ni siya sa Hippolyte de Lehay, a Bulandist scholar, and Thomas Talley, a liturgical historian, support the idea that early Christian celebration of December 25 were influenced by existing pagan festivals. Oh, niman kani? Unya, moingon pa ni si Argesino nga basa-basa ba? Actually, ang gibasihan ra gini ni Argesino guys, kini ra yung statement sila mga pari. Bias kayo kun mo kuan bitaw ni siya og thesis si Argesino, mupasa ni siya thesis nga regarding aning December 25 nga si Ginoong Hesus na tao ani. Unya, mag-base ra ni siya sa istorya silang mga pari. Si 20 ang grado ani. Di gyud ni kapasar. Bagsak ni. Kay ngano, bias ang ihang source. So, kana lang. Unta, kini si Argesino, mag-inabugado ni siya o hunahuna ba? Kana bitang concrete nga evidence. Di po ni siguro ni siya ganahan aning concrete nga evidence. Kay simpre, siguro, binayran ni siya mga pare eh. Pero, sa gunsaon ni Argesino, si 20 ragid na imuhang grado. Kung magpasa ka og thesis or kanang magpasa ka og research paper unya, kana ra basihan. Bagsa ka, si 20 gyud. Sorry kaya. Mao ni ang part 2 sa ato ang tubag sa atong higala na tawag ining pastoy sa Seventh-day Adventist nga misulti nga ang Biblia kuno gitranslate kuno sa Spanish nga mao daw kuno ng Latin na Vulgata pagkayabaga. Yan na po iniyabag niya nga tawag ining presentation. Unya sa kadako unta sa panahon nga iyahang gi-present pagdibang sa atong gisulti inay magkutlo og mga
tawag ini mga dokumento nga haom sa maong gitawag og issue, nagkutlog mga dokumento nga kung sa kuan pa ba murag third hand or fourth hand evidence nga statement rapod sa tawag ining ilahang source kung baga. And at the same time, dili mao ang primary evidence concerning sa pagsaulog ni anang maong gitawag og Christmas. Nga naman kay ang corroborative and cumulative evidence dili na makatumpag dito sa tawag inong primary evidence. Dapat ang primary evidence tugbangan pod og another primary evidence. Kay para ma-overthrow siya or tawag ining mabungkag or manigar ang maong gitawag og claim. So ako nisulti ko nga tawag ining ang pagsaulog sa Christmas, gisaulog na before pa ang kasaulugan ni Sol Invictus ni Abtong 274. Niya sa man nangako ang primary evidence, kaptong mismo nga evidence po sa mga historians. Kinsa man na, si Hippolytus of Rome, Pope Saint Telesphorus. So kana nga mga tawag ini nga mga personahe o mga dokumento nga ilahang gisulat sa 2nd and 3rd century, pagpadayag ka na nga diin ang claim nga December 25 ang pagkatao ni Kristo nga celebration gisaulog na sa 2nd and 3rd century. Ang mga historians dili mo bangga na or dili mo supak ni ana nga naman kay mo man ang ilang primary evidence, mo man ang ilang primary facts nga gisaulog na before pa ang tawag ining kang Sol Invictus nga gitawag og kasaulugan. Unya dili na ako igo lang pug ko nag-quote dito sa dokumento katong primary evidence. Pabitaw daghang mga historians karon nga panahon nga nagasulat nga ang kanang Christmas celebration, it is a Christian celebration. O di na matawag ang Christian celebration kung kana nga celebration na establish lang after 3rd or after 4th century. Establish siyang daan before the 3rd and the 4th century. Okay, so karon ingon pa niya na daw siya gikot nga banggiitan daw nga tawag ining istorya. Kabantay mo sa iyahang tawag anong statement nga iyahang gi-quote. First, iyang gi-quote kuno si Delahaye o gatong isa pa ka historian nga tawag ining liturgist. Ito ni mga pare, mga SJ na ang iyang tawag ilang gipang-quote. Pero dili ang direct words or statement sa iyang gi-quote nga pagdigar kuno sa ato ang gitawag og claim. Kung kabantay mo nga Delahaye and katungkuan nagtuo sila sa idea, ni support sila sa idea. So buti pasabot na ay first person nga speaker nga tawag ining nag-interpret sa gisot ni Delahaye og ni kung sa liturgist. Di aplamdan palpak ng panabot sa atong higala nga sulpot kini nga atong amigo. Number 2 nga tawag ini nga point, support the idea. Ang term nga idea, buti pasabot, kung sakman pa ba, dili pa established facts, kung baga. And ang dokumento nga atong gikot, established facts na. Nga naman, kay isa naman na nagsaulog sa 2nd and 3rd century concerning sa pagkataon na ginong sa December 25. Di ba? Di mo na mabangga Di mo na mabangga. So, di mo mabangga ang primary evidence, primary facts sa tawag ining idea nga kuno sa pagano kuno na. Number 3, ang gingon nga support the idea that the celebration of December 25 Christmas influence may tawag ining pagan. So kunya na nang influence by the pagan ang ato ang gistoryahan about the origin sa pag-celebrate sa Christmas December 25 pagkatao ni Kristo. Kay ang kung imong sabto niyang statement ang na-influensyahan kadtong tawag ang mga Kristiyano sa pagsaulog nila sa December 25 Christmas na influence sa mga pagano. Mo man tawag ang statement Pero dili man na maoy ato ang issue. Ang atong issue ang established facts nga December 25 pagkataon ni Ginoong Jesucristo. What ang issue kung na-influence ba ang celebration sa paganistic celebration? No. What ang issue ana? So, but pasabot ana, diha pa lang daan kung sa kuan pa ba nakakomit ang atong higala og fallacy of argumentum ad verecundium. Ngano man, kay dili siyang authority nga mag-interpret sa statement sa tawag in historians. And at the same time, wala siya supporting evidence or corroborative and cumulative evidence to support their argument or his argument nga tawag ining mali ang ato ang gitawag og gisulti
O katong dokumento nga iyang gi-quote ko no, dili man mo dapig niya. Dili man mo dapig niya. Ingon pa niya, kinahanglan gyud kay mag-inabugado. Mao bitaw nga dili mo kalusot kay nga to ang presentation inabugado. Tanawa ra gud na Tapag ang imuhang tawag ilang gi-quote nga evidence fourth hand, dili siya primary. Ang atong diskutan primary evidence na statement mismo sa tawag ining mga hingtungdan nga nagsaulog sila sa pagkataon ng Kristo Disyembre 25. And again, wa ni mo gibungkag Wa ni mo gibungkag ang tawag ining atong giingon nga December 25 na nagsaulog na mga Kristiyano before pa kay Sol Invictus. Wa niya gibungkag ang statement niya ng celebration na influence with the pagan tawag ining celebration. Dili man namin itong issue. And lastly, ngon pa niya, di daw tawag butuo daw, tawag ining sa kamatuuran kay basid daw kuno gibayad ta. Dili biya na amua, imuwi na. Ikaw baya nagtawag ining bulgar sa imong mga pastoy nga naamoy mga commissions kung makabunyag mo, naamoy bayan kung makabunyag mo, di ba? O makabautismo mo. Lahi tong gibautismohan ninyo, i-bribe ninyo, tagaan ninyo kwarta, kadto na bautismo. Nagbautismo, tagaan pong kwarta, katong pastoy nga nag-lead sa moong gitawag og kining inyong seremonyas na aputi 600 pesos. Bato di daghang mapabautismo sa inyo ha kay nari tag 200 pesos na yung isa. Kung na yung magpabautismo sa inyo, haya-haya no. Ayan no. So katong tawag ining mga may trabaho, magpabautismo og 70 Adventist kay namo ni 200 di ay. Muna katong mga nagpabautismo sa 70 Adventist nga wagay tagay 200, posible lagi na. Gi-na ilang mga pastoy. Kaya dili man ako sultian na, gini mang pastoy man sultian eh. Nga tawag naaday ingon ana nga kana bitaw nga modus sa Seventh-day Adventist. So, ayaw ipahid ng inyong pagkabayaran sa amua. Kay bisag kami magbuntag mi tinubagay sa inyo ha. Magbuntag mi tinun-anay, wa ni bayad, libre ani amua. Even ang amo mga books, libre na. Amua na tawag anang gasto o katong gasto sa mga benefactors. Sa inyo, di ba? Sa inyo, nagpastoy mo tungod kay naamoy sweldo. Gibuhi mo sa inyong sekta. Kung wala pa yung sekta, wa mo'y gitawag og trabaho. So, mao na ba nga, mao na sakit na kamatuoran, di ba? Nga ang nagbuhi sa ilaham, gitawag og mga pastoy, ang ilang mga membro. Katong singot, kinitaan sa inyong mga membro, kamoy gikaon. Kamo ang nagpahimulos sa ilang kahago o sa ilahang gitawag og singot. Nya obligado pag yun, 10%. Ibig man siya nga, bagsak daw ko nung ka-70, present daw thesis, 70 daw akong grado. Kung ingon ana, kabulok ang maestro parehan mo. Unya ano sa pud nahitabo, nga na ay pag-defend sa thesis, ilabin na ka nang mag-doctoral ka, nya i-quote ni mo tong mga istoryas nga mga pari, ano sa nahitabo, mabagsak ka. Wapo kayo nadulunggan na inabagsak. Nga mga doctor of literature, kanang doctor sa kasaysayan, mga expert sa kasaysayan, pag mag-quote og statement sa mga pari, mga bagsak, wapo yung ko'y tawag ining na nadunggan. Pero siguro sa inyo, sa badingkoy ang kuan, sa badingkoy ang i-quote ninyo nga mga historians, possible yun. Nagikas pinakailawman, pinakaubos, nga naman, wapa may mga credibility. Aray ko! Tanawa unsay gingon ni Kristo. Sa pag-adto niya sa langit, diyang gibinlan ang mga apostoles sa mensahe. Ingon siya, magbantay mo. Ayaw gyud mo pagtawag dinhi sa yuta og Father kay naay mo abot sa kalibutan nga magtawag og Father, maglihok sama sa Dios. Klaro kayo ninyo. Agalutbot. Inungagan na po niyang pulong sa itong Ginoong Kristo. Kapakakuna gini mga tabana. Kanang gingon din na nga, ay mapagpatawag og aman, hyperbole man na. Dili man na literal. Nga naman kay even ang atong Ginoong Kristo kani adto sa iyang panahon gitawag niya si Abraham nga amahan sa si Kristo. Niso nakasupak na siyang kaugalingong gisulti nga ayaw mo pagpatawag og amahan. Ayaw mo pagtawag og amahan. Si bisan kinsa nga niya sa kalibutan. San Pablo
Ingon pag San Pablo 1 Corinto 4:15. Ako nahimo ninyong amahan tungod sa imong balita nga sayop San Pablo. Kana pagtawag ninyo sa inyo mga amahan ug papa. Nangasayop mo. Kung tama niyang panabot ining ato ang gitawag og amigo, baliktad pagkabalingaga na lagi pagpanabot. Balingag yung pagpanabot. Na di mo abot nga magpatawag og amahan. Matagal lang. Ako ba, kung ako tawag ng pastoy ani, ay maulaw ko, badlungon ko ni. Nagpatagal lang og istorya. Di ba? Nagpatagal lang og istorya. I-quote niya ang St. Matthew chapter 23 verse 9, dili man na literal. Dili na literal. Hyperbole na. Kung baga, musa kung bang iyang exaggerate pag sakto ba nga. Siyempre, pag ikaw magud ang tawag anang originator, ikaw, dungganon ka. Nya, hinumduman na to, ang gisaway ng Kristo na mga Pariseo. Tungod sa ilaan kan bitong physical o kana bitong focus, dapat focus kay sila ang mga tao, grabe ang pagtagad. Ingon ana ang pagsaway ng Kristo. Di na kay amahan ang gisulti magtutudlo, bawal. Nya si Kristo gitawag magtutudlo. Ang mga apostol gitudloan ni Kristo nga panudlo mo. Simitawag na mo sila, magtutudlo gihapon. Teachers. So kung literal to, daghan ng sayop, apil si Kristo. Di ba? Kini, but-buto ni, bakakon ni. Bakakon. Continue na to, iyang pagkabakakon. Laro kay Nation. Karon, kay patayon man sa mga Romano ang Christian nga nagsunod sa tinuhan ni Kristo. Asa man nanago ang mga Kristohanon igsuon ko nga mga sumusunod ni Kristo. Walay Again ha, ano sa nahitabo nga nag-launch og persecution ang tawag ining Roman government against the Christians. Ano sa nahitabo? Ako kabalo jud ko nga wa ni kabalo. Og unsay reason nga nag-launch og persecution? Unsay reason? Ay sultihan ko na lang ni. Ang reason, pinaka-main reason nganon nag-launch ang tawag ining mga ang Roman Empire og persecutions against the Christians dili tungod kay sa ilang pagtuno. Gihimo silang rason ni Emperor Nero kay para ang kabuang ni Emperor Nero mapahid sa mga Kristiyanos. Kay para ang pagdumot, ang kasuko sa mga tao, dili na padulong sa iya, kundi padulong na dito sa mga Kristiyanos. Og muuyon ang mga tao na tungod kay ang gihimo man gud ni Nero at the time, gipasunog niya ang tibuok Rome. Gipasunog niya ang tibuok Roma. So karon pati mang sukuan sa mga tao kay limang tibuok Roma gipasunog niya kay para tukuran niya bag-ong tawag ining mga buildings para tawagon og Neronian City. So kung mga tao sa iya, patio naman siya halos. Oh, di ang ingon niya. Ang tinuod ani, wa man tay sunog mahitabo, pero tungod sa mga Kristiyanos, kay nagtuo man sila nga ilahang Dios mo ani daw magbitbit og kalayo, magpaulan og kalayo, mo nasunog ta. Ingon ana ang nahitabo. Way pakialam ang Roman Empire sa faith sa mga Kristiyano at that time kanang sa panahon nila ni kuan, sa panahon nila ni panahon after or tawag ining 10 years or isa ka dekada after sa Kristo namatay. Way pakialam ang mga Romano. Way pakialam ang mga Romano nya pagkahuman. Kabut-buton na lang yun yung mga tawhana yun. Believe ko sa pagkabut-buton. Nganong Katoliko ra daw kanunay ang bombahan. Katoliko ra daw kanunay ang ligsan sa uban nga mga protestante. No? Kasagaraan Katoliko ang birahan. Isa rin akong nakita kini tungod kay ang Katoliko is nagbuhat sa mga butang nga wala gitudlo sa Dios. Nga wala gitudlo sa Dios diha sa balaang kasulatan. Basahan ra gud ninyo ng Bible kanang for gospel. Tanawan niyo diha, di ba daghan kaayo mo ginabuhat nga naa sa inyong pundok nga wala gitudlo sa Bible. And then kaming mga preacher, kaming mga pastor, muwali mig kamatuoran. Unya makita namo nga kamo sukwahi kayo ang inyong practices. Sukwahi kayo ang inyong teaching diha sa Bible. Mo na isa ka rason nga akong nakita.
Mao nang kanunay kamoy bombahan, kanunay kamoy punteryahon. Tungod kay kamo naghulagway mo nga mga Kristohanon. O moangkon biya mo nga ang Ginoong Hesus may nagtukod sa inyong simbahan. Di ba? Oh, pero kung tanawon ang inyong mga buhat, ay bisan pag magkinalad ka ray takaron dayon. Tanawan ang inyong mga buhat, niya basaha ang balang kasulatan kung nisibo ba, nihaom ba. Oh, so mo na itubag ha, para sa kadtong nangutana na curious siya nganong bombahan daw kanunay ang Katoliko sa mga Protestante. Nganong Katoliko ra daw, unya dili daw apilo ng uban nga mga pundok. Kana tungod kay naghulagway mo nga mga iya ni Kristo. Niangkon biya mo. Nga iya mo ni Kristo, di ba? Tinukod mo ni Kristo. Pero tanawa inyong buhat. Tanawa, makita ninyo, basaha ang balaang kasulatan kung ang inyong pagkinabuhi nisubay bas balaang kasulatan. Ngunit tubag ha, unta, nalinawan mo. Kini nga tong mga higalang mga sulpot ba? Murag yung tinuod pa istoryahon ni mga tawhanan, no? Murag yung tawag ining, bitong correct ba? Basta mga istorya ni sila. Makahinumdom ni noon ko atong mga tao bitong mga mangingilad ug mga scammer. Kaya kung di nimo sakit-sakit og sakto, di nimo susihog sakto ang ila magipang sulti, murag yung tinuod. Pa istoryahon, pareha pud ani. Kung wala ka balos tinuod, kung Katoliko ka nga musimba lang ka og kasal bunyag lubong, mailag yung ganing aning tawag ining style kay may mga istorya. Mura man gyud og tawag ining tinuod. So ang question, unsa magi rason ngano sige mong atake sa simbahang Katolika? Pinakaunang reason ngano sige mong atake sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, normal gyud na sa kawatan nga mangawat didto sa daghag bunga. Alag-alag inyong atakihon inyong mga kaubang mga Protestante. Kauban ninyong tawag inyong mga sulpot nga pareho raman pod mo nga maguwang nas panagsa ang membro. So atakihon gyud ninyo ang mga Katoliko dinho sa Pilipinas, ngano man kay sa Pilipinas 89 to 90% Katoliko. Unya ang hilig ninyong tawag in istoryahan, ang hilig ninyong wali-walihan kadto mga Katoliko pod nga musukan pa ba mosimba lang og tawag ining kasal, mosimba lang og bunyag, mosimba lang lubong, mosimba lang pista. Mura ni paborito ninyo kadto ba mga Katoliko mga wayhanaw ba? Munang kanunay ninyong atakihon na kay kung makakuha mo ana paldo ng bulsa ni Pastoy. Paldo nang gitawag og bulsa ni Pastoy. Mo na gingon ni San Pedro. 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4, kining mga tawhana ang tumog tinguha ini manapi. Nya sumala pa ni San Pablo, kining mga tawhana kamo wala mo nag-alagad kay Kristo kundi nag-alagad mo sa inyong kaugalingong mga tiyan. Ngano man instead of dito mo sa simbahan gitukod ni Kristo, dito may noon mo sa simbahan nga kamukha mo ra pigatukod. Unya, ingon day nga, nakasabot mamis bala ang kasulatan. Nya ngano mo man kasi nagkasinabot nga pare-pareho mong pagtulunan nga Bible alone. Di ba? Diya parang daan, dako na lang diferensya kung masabtan nimong kamatuoran, masabtan nimong bala ang kasulatan, dako na kay nagdiferensya. Number 2 nga gitawag og point. No lang mo sila din nakasabot daw sa bala ang kasulatan. Asa pud nas bala ang kasulatan? Unsa pong sita sa Biblia? Kapitulo bersikulo nga gitagaan mo sa Ginoong Dios og kahibalo para magtudlo sa iyang pulong ilabi na sa nakasulat sa balaang kasulatan. O tanawat tong yunuko kanang sa buhat sa mga apostoles nagbasa sa kasulatan gipadad-ang gyud sa Espiritu Santo gipadala si Filipe aron magtudlo niya. Nagpasabot nga dili pwede nga magbasa ka lang balaang kasulatan nga way magtudlo nimo. Ang question, kasi may nagtudlo ninyo anang balaang kasulatan kamukha-mo ra pod. Masalabaw pa mo atong yunuko, di ba? Masalabaw pa mo sa Espiritu Santo. Nga kinahanglan kung magtudlo siya, ipaagi niya sa mga tao nga iyahang gitawag o gipadala. Nga mo ng iglesia, nga naman, Ephesians chapter 3 verse 10, gipadala sa Diyos ang iyang kaalam o kahibalo diha sa iyang iglesia sa nagkalain-laing paagi. Nga di man mo sakop. Kaya nagtukod man mong inyuhang gitawag o kaugalingong pundok. So buti pasabot, dili mo maapil. Wa mo'y apil. Sa nakasabot sa balaang kasulatan o tanawa. Iwa mo kasabot o di tanawan ng mga kauban yung mga sulpot. Kamo mismo mo nagkasinabot. Kung may Katoliko, mag-unay ra pud mo inatakihay. O nya mag-usa ra pud mo kung nanay Katoliko. Mag-usa ra pud mo atake kung naanay gitawag og Katoliko.
Pag way Katoliko, ay mag-unera po mo eh. Di ba? Tanawan na sila, magdibatihe na po na sila basta way Katoliko. Di ba sila magkasinabot nga pareho ta sila pagtulunan na Bible alone. And sumala pa nila, kami nga mga preacher, lamang kaguyaw, kami nga mga preacher, kaysa po nagpadala ninyo. Ang preacher nga naa sa balaang kasulatan, gipadala, o di ba? St. Matthew chapter 28, verse 19 to 20, gipadala ni Kristo iyang mga apostol. Panya sumala pang St. Pablo, Romans chapter 10, verse 14 to 15, kung saon man pagwali, kung wala, gitawag og pinadala. Kaysa may nagpadala ninyo, ungo, engkanto. So diha sa balang kasulatan na ay proseso, na ay paagi aron ingnon ka nga preacher ka. So dapat pinadala ka. Di ka pwede mag-preach kung dili kay pinadala. Ngano man kay ingon pang San Pablo, Galacia kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 8, bisan gani kami usa ka anghel magwali magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. O tanawan nang nahitabo sa tawag ining sa inyo, tungod kay nag-iyahay ra mog angkon, wa mo'y koneksyon sa Ginoo nga Jesucristo. O tanawa, not less than 45,000 Christian sects ang milukop sa tibuok kalibutan nga puro gaangkon nga preacher sila, pero wa gud sila magkasinabot. Wala gingunin. Sa Ginoo ko. Purigaba na lang yun na tawag ini nga ninyo. Nga pa nila, wala daw ko nagabuhat, sa buhat daw sa balaang kasulatan niya. Unsa pa tawag in kriteria? Kamo rapig himo. Unsa man ang kriteria, ang 15 naghimo ang kriteria, kamo ra pud nga gitawag og mga sulpot nga may sulpot lang after 16th century. Kamoy dapat gitawag og tuuhan? No sir, no ma'am. Mga bakakon man mo. Kaya kung tinuod pag yun mong iyang mo na gano'n nga Kristo, itudlo ninyo ang gisulti sa balang kasulatan nga diin si Kristo na ay gitukod nga iglesia. O niya, di mo magtukod og inyo. The fact nga nagtukod mo og inyo, wa ninyo gitudlo, wa ninyo gikinabuhi kung unsa gitudlo sa gitawag og balaang kasulatan. Diba? Yang style ninyo kay para tawag ini makalusot mo, mingon din nga, tanawan na inyo mga membro, mga badlungon kayo sa tinuod lang og ato ang susihot pagsakto kung ingon ana ang inyong kriteriya, ang unang maigo si Kristo. Nga naman tanawa sa dihang si Kristo tawag ang gitaral sa hukmanan. Nabada yung mga apostol dito. Gitalikdan sa mga apostol. So sala ni Kristo to? Gitalikdan sa mga apostol? O salang dito ang tawag ang nagkuyog-kuyog niya sa nuwan nga ebangelista, St. John the Beloved. The rest of that, the rest sa mga apostles, wala na. Nagdinagan na, tinaguay na. O niya, San Pedro, gidinay pag yun niya, si tawag ining si Ginoong Jesucristo. Subot di pasabot. Si Kristo ang sayo pa ito, tungkol kay mo ito, gibuhat sa iyahang mga apostol. Kaya ang style magud ninyo, ilabi ng mga sir, mga ma'am, style magud nila, para ing daotan ang Katoliko, kanang mga badlungon sa Katoliko, ilang ipahid sa simbahang Katolika. Kato sa Katoliko pa mo, nga mga yabag mong dagko, kato sa Katoliko pa mo, nga tawag ining mga nagkinangkinwanggol mo, kasi may nagsugo ninyo magginabag o magkinwanggol mo, samtang Katoliko pa mo. Ang pagbuhat og daotan o ang pagbuhat og gitawag og maayo, choice na sa tao. Bisan pagtuk-on as pari, bisan pa og kanang hektar as pari, ibitay pa na nga mo ni ipabuhat, kung iyahag yun ng choice nga mobuhat siyang daotan, di makapugong ang pari, ana. Di makapugong. Og again, way Katoliko nga pari, way Katoliko nga obispo, even ang Santo Papa, nagtudlo nga magbuhat tag dautan, magbuhat ng dautan. No! Ang gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, basahan ninyo ng katisismo. Kaya naman din na ang tawag ini mga doktrina sa simbahang Katolika, gitudloan sa pagkasantos. So kung kamo sa Katoliko pamusoon ng yabag mong dagko, nagkinwanggol mo ang tawag ining dagko, dili na may tudlo sa Iglesia Katolika. O niya paggaman ipasangil pag yun niya na sa Katoliko pa ko palahubog kay ko, sa Katoliko po kawatan kay ko. Kasi minasugo ninyo anak, kamo rapod. Niya paggaman sa diyang mubalin na mo sa layang sikta, mingon dayon mo og tawag ining Katoliko may rason, kayabaga na lang yun ninyo. So mo na, luay ka is Kristo, og mo ka na panahon ninyo. Napas Kristo, si Kristo yung unang nyo giatake. Ang tinuod ng iglesia na agyon na yung mga badungon. At tanawat ng mga sambingay na Ginoong Jesucristo, di ba? Ang kahoy
Nagini mga laya, katong pukot, nagini mga daot ng mga isda. Nya ka mo kay puro man mo tarong, puro man mo tawag ining mga balaan daw kuno. Mga balaan mi. Plastic na yung simbahan. Plastic na yung sikta. Concerning sa pagsugo ko no sa tawag ining wa daw ko nagibuhat ang gisugo. Kamu nagbuhat mo sa tawag ining gisugo. Di ba ako nahigot ganina ang Romans chapter 10 verse 14-15 kasi may nagsugo ninyo nga magwali mo. Ano sa nahitabo nga si Ginoong Kristo bianhin niya pagka man misulti nga magwali mo ha. Pagwali mo sa pulong si Ginoo. Wala. Wa mo may connection kang Ginoong Kristo. Wa mo may connection kang Ginoong Kristo, igo mo sa gisulti San Pablo. Bisan gani kami sa kaanghel magtudlog ibanghilyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. May gani kay buutan ang mga Katoliko. Kaya kung sundon sa mga Katoliko perfectly ang nakasulat sa Biblia, di gid mo makawali-wali. Nga naman kay tagawali ninyo na mga Katolikong moagi ingnon gyud mong ipatunglo ka. Mo man nagasugo sa Biblia. Nga mo man nagasugo sa Biblia. So ayon man yung hambog-hambugi ang inyong kamoy nakasunod. Hambog ra mo. Hambog ra mo kutod pero ang tinuod na uting kayo na wa gyud mo'y connection kang Kristo. Even sa mga detalye sa inyong pagtuog, sa inyong pagsimba, why connection kang Ginoong Kristo. Okay?